Makalipas ang ilang linggo ay makikita natin na merong mga tao na nasa harap ng entrance papunta sa quest ng rock slime. Sinabi ng isang bantay na pangatlong linggo na daw ginagawa iyon ng ating bida at tinaong sa kanyang kausap kung anong oras siya nagumpisa. Bago pa lang ito makasagot ay lumabas na agad doon ang si Leon at makikitang dala nito ang kanyang mga natalong slime. Nung unang linggo daw ay hindi ito masyadong nakakatalo ng slime pero sa tuwing pumupunta na daw siya ngayon ay sobrang dami na nitong daladala paglabas. Pagkalapit niya sa mga bantay ay sinabi ng ating bida na iyon na daw ang huling araw na tatalo siya ng mga rock slime. Halos naubos na daw niya ang mga ito at dahil mabagal dumami ang mga slime ay hindi na nila ito poproblemahin ng matagal. Iniwan niya doon ang mga slime fragments at sinabing ipaalam daw nila sa guild na tapos na ang misyon at alisin na ang request para doon. Habang naglalakad paalis ay tinanong ni Leon si Elsed kung tapos na ba sila sa movement training. Masaya naman itong sinabi sa ating bida na dahil sa lakas na nakuha niya sa paulit-ulit na pagtalo sa mga rock slime ay pwede na siya nitong turuan ng aura. Pagkabalik nila sa kanilang tinitirhan ay sinabi ni Elsed na mas mabilis daw ito kesa sa kanyang inaasahan. Swerte daw siya dahil walang kumukuha ng quest na iyon kaya napakadami niyang slime na natalo at iyon ang rason kung bakit bumilis ang kanyang paglakas. Pero, pinaalala pa rin sa kanya ng spirit na late na daw siya sa pag-aral ng aura kumpara sa iba at kung handa na daw ba talaga ang ating bida. Ang mga taong kabilang daw sa kilalang pamilya katulad nila Dilaw ay nakakakuha ng baptism kung saan binubuksan ang kanilang circulatory system pagkapanganak pa lang at nabibigyan agad ng magagandang elixir. Iyon ang dahilan kung bakit napakalaki ng pagkakaiba ng mga taong may pangalan kesa sa wala at halos imposibleng matuto ng aura ang mga kagaya nilang hindi nabigyan ng baptism. Kung ginawa kasi ang baptism sa normal na tao para gawan ng daan ang kanilang circulatory system ay hindi nila ito kadalasang kinakaya at malaki ang tsansang nilang mamatay. Pero, hindi naman daw kailangan mag-alala ng ating bida dahil napakadami na din niyang nakuhang mana sa mga slime at ang pinaka-importante ay kasama daw niya si Elsed. Poprotektahan ng Holy Sword ang circulatory system ni Leon at gagamutin ang kanyang katawan. Ang kailangan na lang gawin ng ating bida ay tiising ang sobrang sakit dahil hindi gagana ang baptism pag nawalan siya ng malay. Depende daw ito sa lakas ng loob ni Leon kung magtatagumpay ba siya o hindi. Nang maintindihan na ito ng ating bida ay naglabas na ng mga Sword of Light si Elsed para umpisahan na ang baptism. Tinusok na niya ito sa katawan ni Leon at makikita natin na ginagawa nito ang lahat ng kanyang makakaya para hindi mawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras ay natapos na ang operasyon at nararamdaman na ng ating bida ang mana na dumadaloy sa kanyang katawan. Sobrang saya nito dahil pakiramdam daw niya ay kaya niyang gawin ang lahat. Pinaalala naman sa kanya ng spirit na isa lang siyang bata, nakakabukas lang ng aura at marami pa daw siyang kailangang pag-aralan. Napakamot naman doon si Leon at sinabing alam naman niya iyon pero masaya lang daw talaga siya. Kahit kasi wala siyang pakiramdamang pagbabago sa pisikal niyang lakas ay damang-dama niya ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinabi ni Elsed na pag nag-focus daw siya sa nararamdaman niyang iyon ay maaari niyang makita ng mabuti ang kapaligiran at ang tawag daw doon ay aura sense. Para matutunan ito ay kailangan munang malaman ng ating bida ang basics ng aura. Meron daw 5 katangian na nakikita sa katawan ng tao at ito ang water, wood, fire, earth, at metal. Nagulat daw si Elsed dahil nung natapos na ang baptism ay naramdaman niya na wala sa 5 iyon ang katangian ni Leon. Parehas daw sila ni Elsed na merong sun attribute, ang isa sa pinakamalakas na katangian na pwedeng makuha ng isang tao. Napatalon naman ang ating bida sa saya dahil parehas daw sila ng katangian ng isang legendary hero. Pinitik ni Elsed ang kanyang daliri at pinakita kay Leon ang bago niyang status window. Sinabi ng spirit na nagamit na ni Leon ang Axel dati kaya sa tingin niya ay level 3 na ang kanyang aura. Tumaas na din ang lahat ng kanilang kailangan kaya simula daw ngayon ay tuturuan na nito si Leon ng swordsmanship. Tumingin naman ito sa spirit at sinabing sobrang excited na ito at pwede na daw silang mag-umpisa ngayon na. Ayos daw ang pinapakitang kagustuhang matuto ni Leon dahil meron silang mga kalaban sa lugar na iyon. Nararamdaman daw niya na gumagala sa Blaine ang mga kalaban ng hero. Ang mga traidor na sinusubukan pa ring ibigay ang kanilang mundo sa mga masasamang nilalang simula pa nung unang panahon.
Tinanong naman ni Leon kung ano ang pangalan ng grupong iyon at ang tawag daw sa kanila ay Males. Sinabi naman ng ating bida na dahil buo na ang loob niya para maging isang hero ay kailangan na niyang magpalakas para matalo ang mga iyon. Sinabi naman ni Elcid na hindi naman daw sila gagalaw agad at meron pa silang panahon para mag-ensayo ng mahigit kumulang 2 buwan. Kinabukasan ay pumunta agad si Leon sa kanilang guild para maghanap ng bagong quest. Pagkatingin sa kanya ni Rize ay meron itong napansing kakaiba at tinanong nito kay Leon kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi naman nito na meron lang siyang bagong natutunan habang tinatalo ang mga rock slime sa huli niyang quest. Natuwa naman doon ang babae at sinabing 2 beses daw pala siyang magsasabi ng congrats sa ating bida. Nagtaka naman doon ang si Leon kaya inabot na lang sa kanya ni Rize ang bago niyang badge at sinabing na-promote na siya bilang isang rank C adventurer. Hindi naman makapaniwala doon ang bida dahil ang alam niya ay kailangan muna na evaluation para umangat ng rank. Pinaliwanag naman sa kanya ng babae na dahil ito sa mahusay niyang pagtapos ng mga quest at sa rekomendasyon ng mga tao para sa kanya. Natuwa naman silang dalawa at inisip na mas marami pa silang quest na mapagpipilian dahil doon. Binasa agad ni Leon ang mga quest na pwedeng makuha ng isang rank C adventurer at tinignan kung ano ang pinakamaganda para sa kanyang training. Tinignan din ito ni Elcid pero sinabi niya na wala daw siyang nakikita doon na konektado sa Males. Napansin ni Rize na kinakausap ni Leon ang kanyang sarili at sinabi nito na mag-training na lang kaya muna sila hanggang sa makakuha sila ng mga clue tungkol doon. Napaisip ang ating bida kung ano ang kanilang pwedeng gawin at bigla niyang tinanong sa babae kung meron bang mga request na galing sa slums. Iyon ang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga mahihirap, walang matirahan, at ang lahat ng kriminal sa Blaine City. Nag-sorry naman si Rize kay Leon dahil wala daw quest na galing sa slums dahil mga mercenary lang ang pwedeng kumuha noon. Hindi daw pwedeng makialam ang mga adventurer sa alitan ng mga tao kagaya ng mga mercenary at ang kadalasang quest sa slums ay tungol lang doon. Hindi naman daw siya pwedeng basta na lang lumipat ng class at hindi din naman pwedeng mag-imbestiga na lang basta sa slums dahil paghihinalaan siya agad doon. Bigla namang may inabot sa kanya si Rize na quest at sinabing baka makatulong daw iyon. Ang Abandoned Mansion's Living Armor Subjugation. Naiwan daw ang mga armor na iyon sa abandonadong mansyon at bigla na lang naging mga living armor na nagbabantay sa lugar. Inisip ni Leon na hindi siya mahihirapan dito dahil sa kanyang holy sword pero wala naman daw siyang mapapala dito. Pero, nagulat siya nung sinabi ng babae na malapit daw ang mansyon na iyon sa slums. Dahil doon ay tinanggap na agad ng ating bida ang quest at nagpasalamat na sa lahat ng tulong ni Rize. Aalis na sana si Leon pero tinawag siya ng babae at inabot ang kanyang reward sa rock slime subjugation at sinabing may dinagdag daw doon ang nakausap niyang bantay sa fortress kaya medyo madami ito. Bigla naman naalala ng ating bida ang gusto nitong malaman at tinanong kay Rize kung alam ba niya kung nasaan ang simbahan sa Blaine. Makikita natin na biglang hindi mapakali doon ang babae dahil ang akala nito Holy Knight ang ating bida. Bawal kasing pumunta sa simbahan ang mga Holy Knight at manghingi sa kanila ng tulong maliban na lang kung merong lumabas na kalaban ng simbahan. Wala naman ang nagawa si Rize at sinabi na ang direksyon nito at nagpaalam na din sa kanya si Leon. Pagkaalis ng bida ay biglang naisip ng babae na kaya tinanong ni Leon kung nasaan ang simbahan ay dahil merong mga kalaban na dumating sa kanilang city. Natomba ito sa labag dahil hindi ito makapaniwala sa mga nangyayari at sinabing kailangan daw niya itong i-report agad. Pagkalabas nila ng guild ay sinabi ng ating bida na madali lang siguro ang living armor subjugation dahil mga armor lang naman iyon na gumagalaw lang mag-isa. Nagulat naman si Leon nung sinabi ni Elcid na mali daw siya dahil ang mga living armor daw ay isang rare natural phenomenons. Ang nagpapagalaw daw sa mga ito ay sorcery o kaya naman ang mga pakiramdam ng tao na nilagay sa mga ito. Wala silang mga isip at pinagsama-sama lang silang bakal na sumusunod sa utos na alisin ang mga papasok na tao sa mansyon. Naisip naman ni Leon na ang pinaka-epektibo palang gumawa ng quest na iyon ay ang mga mage. Kinontra naman agad ni Elcid ang sinabi ng ating bida dahil hindi naman daw gawa sa magic ang mga ito kaya hindi iyon uubra. Sinabi din nito na kung ganun lang iyon ka-simple ay matagal na daw sana iyon natapos ng kahit na sinong adventurer. Binasa naman ni Leon ng maigi ang quest at napansin na meron kakaiba. Sobrang bilis daw ng regeneration ng mga ito at pag nasira sila ay mabubuo din ulit pagkatapos ng 10 minuto.
Sinabi din ng ating bida na wala naman silang mapapala kung babasahin lang nila iyon kaya ang mabuti pa daw ay puntahan na nila ito ngayon. Makalipas ang ilang oras ay dumating na sila sa slums at nagulat si Leon dahil hindi niya inaasahan na ganun kaganda ang itsura ng lugar. Bigla namang niyang tinawag si Elced dahil meron daw siyang masamang naramdaman pagkapasok doon kaya tinanong nito kung meron bang sumusunod sa kanila. Sinabi naman nito na wala at kung meron man ay sinabi na ito agad sa kanya ni Elced pero alam daw niya kung ano ang dahilan. Napapansin daw ng kanyang son Ora ang mga masasamang balak ng mga tao sa paligid kaya iyon daw ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. Karamihan daw ng mga tumitingin sa kanya ay mga walang kwenta pero sinabihan pa rin siya ni Elced na huwag maging kampante dahil meron pa ring mga delikado. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakadating na din sila sa lugar ng quest at nakita na ang nakakatakot na mansyon. Pagkapasok nila doon ay nilabas agad ng ating bida ang kanyang holy sword at ginamit bilang isang ilaw. Sinabihan na naman siya ni Elced na kailangan niyang magdala ng sarili niyang ilaw dahil hindi niya pwedeng gawin iyon pag meron siyang mga kasama. Napatigil naman sila ng pag-uusap dahil meron silang naramdamang presensya sa madilim na part ng mansyon. Pagkalapit nila doon ay nakita nila agad ang isang living armor na merong malaking sandata. Unang beses daw magkakaroon ng kalaban si Leon na halberd ang gamit at sinabi na mahirap itong katapat dahil pwede itong gamiting pantusok o panghiwa. Meron din itong haba na 2 metro at paglapit pa lang sa kanya ay mahihirapan na agad ang ating bida. Sumugod naman agad sa kanya ang living armor at inisip na balewala ang kanyang mga sinabi dahil hindi naman ito ginamit ang mga advantage ng kanyang sandata dahil wala itong utak. Madali itong nasalag ni Leon at nag-counter agad at pinagpira-piraso ang living armor sa isang iglap. Napansin ni Elced na ginamit ni Leon ang axle at sinabing kahit medyo hindi pa rin siya sanay ay hindi na daw ito masama. Nagagamit lang daw niya ito ng ilang segundo pero mas maayos naman daw kumpara dati dahil marunong na siyang gumamit ng ora ngayon. Nagtaka naman ang dalawa dahil kanina pa daw sila nakatayo doon pero hindi pa rin nangyayari ang sinasabi sa quest na mabilis itong mag-regenerate. Sinabi naman ni Elced na baka hindi iyon totoo at meron lang gumawa ng maling report. Pwede daw na iyon nga ang rason pero ang pagbibigay ng maling report ay isang class 2 na krimen at hindi lang ito basta-basta. Hindi mapakali ang ating bida dahil sino naman daw ang magsasakripisyo ng kanilang kalayaan para gumawa lang ng maling report tungkol doon. Sinabi din niya na kahit gaano pa daw kabilis ang regeneration ng isang living armor ay kakayanin pa rin ito ng isang maayos na party nang walang problema. Naisip naman ni Elced na baka naman nahihirapan ng ibang mga adventurer doon dahil iba-iba siguro ang lakas ng bawat living armor. Sinabi ni Leon na pwede din naman iyon at ang kailangan na lang nilang gawin ay humanap ng iba pang living armor para kumpirmahin ang kanyang sinabi. Hindi naman na nila kailangan maghanap dahil bigla na lang may sumulpot doon na napakaraming kalaban. Hindi naman nila ito masyadong makita kaya sinabi ni Leon na pwede daw bang lakasan ni Elced ang ilaw ng kanyang holy sword. Napahanga naman doon ang ating bida dahil kahit sobrang liwanag daw nito ay hindi nasasaktan ang kanyang mga mata. Nagulat si Leon dahil bigla na lang tinakpan ng mga living armor ang kanilang mga mata na para bang nasisilaw sila. Nung makakalma na ang mga ito ay bigla na lang nilang inatake si Leon ng sabay-sabay at madali naman niya itong nasalag. Kahit daw perpekto ang kanilang galaw ay wala pa rin itong kwenta dahil madali itong mabasa kaya natalo na ni Leon ang mga ito isa-isa. Bigla na lang tinawag ni Elced ang ating bida kaya nawala ito sa konsentrasyon at muntik na itong tamaan ng kalaban. Umatras ito at nagalit sa spirit dahil muntik na daw siyang mapahamak sa panggugulo niya. Sinabi ni Elced ang mga kalaban daw niya ngayon ay hindi mga living armor. Gamitin daw niya ang kanyang vision at makikita niya na iba ang nagpapagalaw sa mga ito. Ang mga iyon daw ay isang uri ng evil energy at pag hinawakan daw nito ang katawan ng isang tao ay hihigupin nito ang kanilang buhay. Kahit daw malalabanan ito ng kanyang son Ora ay hindi pa rin siya pwedeng damaykit doon ng basta-basta. Pinaliwanag ni Elced na kung normal lang silang evil spirits ay natalo na daw agad sana sila sa ilaw pa lang ng holy sword. At kung mga normal na living armor naman sila ay hindi dapat sila nasaktan sa ilaw dahil walang silang mga emosyon. Ang kalaban daw ni Leon ngayon ay ang tinatawag na phantom armor at nanggagaling ang mga ito sa kaluluwa ng mga namatay na hindi mapahinga at merong malalalim na galit sa mga nabubuhay. Buti na lang daw ay meron siyang holy sword dahil iyon lang ang isa sa mga pwedeng makatalo sa mga phantom armor.
Ang problema na lang niya ngayon ay kahit meron siyang paraan para matalo ang mga ito ay sobrang dami naman daw ng mga nandoon. Napansin din ito ni Elcid at sinabing sobrang daming phantom armor doon kaya hindi lang ito basta pagkakataon lang. Ang paggawa daw kasi ng isang phantom armor ay napakababa ng success rate kahit na sobrang galing na magic user pa ang gumagawa nito. Ang ibig sabihin lang nito ay libo-libong espiritu ang pumupunta sa mansyong iyon at hindi naman makapaniwala ang ating bida na ganun daw pala kadami ang mga namamatay sa Blaine City. Dinagdag pa ni Elcid na hindi nakakagalaw ng malayo ang mga evil spirit at hindi din sila namamalagi sa mundong ito ng matagal. Nagets naman ito agad ng ating bida at sinabing ang mga espiritu ng mga namatay sa slums ay doon lang sa mansyon makakapunta. Inisip ni Leon na kahit na hindi pa siya masyadong malakas ay hindi niya pwedeng iwanan na lang ito basta. Kailangan daw niyang malaman kung sino talaga ang may gawa nito dahil ang plano niyang gamitin ang Holy Sword para pagalawin ang simbahan para sa kanya ay mawawalan ng silbi kung aalis na lang siya doon. Tumalon na siya papunta sa harap ng mga phantom armor at sinabing ang paglaban sa mga malalakas na kalaban sa madilim na lugar ay kailangan para lalo pa siyang lumakas. Buong gabi niya itong nilabanan ng walang tigil habang sinusubukan na din ang kanyang aura at Axel. Makikita natin na lumabas na ang araw at natalo na din lahat ng ating bida ang kanyang mga kalaban. Habang lumalabas ay sinabi nito kay Elcid na madami pa siyang kailangan malaman at gagawin niya ang lahat para mas lalo pang lumakas. Lumipat naman ang ating storya sa magulong part ng slums at makikita natin na merong umiiyak doon na isang bata. Naramdaman nito ang presensya ng isang lalaki kaya pinilit niyang takpan ang kanyang bunganga para hindi nito marinig ang kanyang pag-iyak. Siya ay si Kan, ang boss ng pinakamalakas na gang sa Blaine na nagngangalang Bastard. Makikita natin na nakikinig lang si Kan sa kanyang mga tauhan habang nagbibigay sila ng report sa kanya. Sinabi ng isang grupo sa kanya na meron daw silang natagpuang bahagi ng katawan at mga lamang loob sa sewer at sa tingin nila ay mahigit 30 ang namatay sa araw na iyon. Tinanong ni Kan kung ano ang sinabi ng kanilang mage at sinabi daw nito na meron daw talagang kakaibang nangyayari dahil kahit ang mga black magic user ay hindi gumagamit at nagtatapon ng ganun karaming bangkay. Sinabi naman nito na pagsamasamahin nila ang kanilang mga report ngayon kabilang ang lahat ng mga ebidensya sa isang maayos na lugar para mapilitan ng gumalaw ang guild o kaya naman ang simbahan. Sinabi naman ng isa na kahit hindi daw nila alam kung ano ang ginagawa ng mga iyon ay wag na lang daw nila itong pakialaman dahil hihina daw ang kanilang komisyon sa kanilang lugar. Sa isang iglap ay pinatahimik ito ni Kan at sinabing kakaiba daw ang grupo na gumagawa noon. Wag na daw nilang isipin na pwede silang damaykit sa mga iyon dahil pag nagkaroon daw sila ng relasyon ay delikado iyon para sa kanila. Hindi daw niya alam kung isa ba silang kulto o especially iya galing sa ibang kingdom pero ang sigurado daw nito ay delikado sila. At pag dumating daw ang panahon na gumalaw na ang simbahan para tugisin ang mga iyon ay madadami lang sila. Sinabi ni Kan na iyon na daw ang huling beses nilang pag-uusapan ang topic na iyon at tinaong na lang kung meron pa bang ibang report. Sinabi naman ng isa na meron daw siyang nabalitaan na merong isang adventurer ang paulit-ulit na bumabalik sa abandonadong mansyon dahil sa kanyang quest na living armor subjugation. Nagkaroon daw siya ng palayaw dahil ang lagi niyang kinukuhang quest ay ang mga mahihirap at hindi gustong gawin ng iba. Dati daw ay katang tawag sa kanya pero ngayon naman ay sweeper dahil sa paglinis niya ng mga quest na hindi gusto ng iba. Natuwa naman sa kanya si Kan at sinabing gusto niya itong makilala dahil pwede daw niya itong magamit. Kinagabihan, sa kwarto ng ating bida ay makikita natin na masipag lang itong nag-eensayo. Napayuko ito sa sobrang pagod at tinanong agad siya ni Elcid kung naramdaman ba niya ang flow ng oras sa kanyang katawan. Natuwa naman doon ang spirit dahil sinabi ni Leon na damang-dama daw niya ito at napakasarap daw nito sa pakiramdam. Pinuri siya ni Elcid dahil hindi daw nito inaakala na makakasabay siya sa kanyang training. Sinabi naman ng ating bida na para daw siyang namamatay at bigla na lang nabubuhay sa sobrang pagod pag ginagawa ang training ni Elcid pero parang hindi daw niya nararamdaman na lumalakas siya masyado. Nilabas naman ng spirit ang status window ni Leon para makita niya mismo ang kanyang stats at nagulat ito sa kanyang mga nakita. Sinabi ni Elcid na ganun daw siya kabilis lumakas at hindi naman daw niya kailangan mabigla dahil ang Holy Sword ang nagtuturo sa kanya.